Kawikaan 18 verse 24. May pagkakaibigang madaling lumamig, ngunit may kaibigang higit pa sa kapatid. At ayon sa unang Korinto chapter 15 verse 33, kaiingat kayo ang masasamang kasamay na kasisira ng magandang ugali. In English, bad company corrupts good character. Mag-ingat tayo sa kung sino yung kakaibiganin natin dahil may mga barkada dyan, natuturuan kang gumawa ng mali, natuturuan kang maging adik, natuturuan kang gumawa ng hindi maganda, ng kalokohan. Kaya mag-iingat tayo sa mga ganyang klaseng tao para hindi tayo napapahamag sa bandang huli. Hi guys! Welcome sa ating Bible Speak Season 2 at ngayon po ay nasa episode number 3 na po tayo. Maraming salamat po sa inyo pong patuloy na pagsuporta at panunood po ng ating mga videos dito sa ating channel na Charles Studios. And by the way, nais ko pong batiin yung ating mga tatay ng isang Happy Father's Day. Maraming salamat po sa inyo pong pagsasakripisyo at pagkakayod para po mabigyan nyo po ng pantustos o pangangailangan ang inyo pong pamilya. Patuloy po kayong pagpalain ng ating Panginoon at nawa po ay patuloy pa po kayong maging matibay katulad ng haligi dahil kayo nga po ang binansagang haligi ng tahanan. At syempre, leader ng ating mga pamilya. Ngayon ay gusto ko pong ibahagi sa inyo ang isang message na hindi ko alam kung magiging inspiration ba to o magiging realization. And our topic for tonight is all about dealing with criticism. Sino po sa inyo nakakaalam ng salitang criticism? Syempre, lahat naman po tayo, no? Pero, naranasan nyo na po bang makriticize ng isang tao base sa inyong mga nagawa, sa inyong mga kilos, sa inyong paniniwala o ano paman? Bakit kaya ang hilig ng mga Pilipino na mang-criticize ng mga tao pero yung sarili nila mismo ay hindi nila makriticize? Mahilig punahin ang kahinaan at pagkakamali ng iba pero hindi magawa sa sariling anino. So, ayan, nagkakalagutan na tayo, no? Medyo mapanakit pero kailangan nating sabihin kung ano yung totoo dahil isa po ito sa mga nangyayari sa mga tao, particularly sa mga kabataan. So, let us define what criticism is all about. Base sa Oxford Languages, it is the expression of disapproval of someone or something based on perceived faults or mistakes. Ito ay isang uri ng pagpapahayag ng pababatikos hinggil sa nagawang pagkakamali ng isang tao o ng issue. Ito ay tumutukoy sa pagpuna base sa mga nakita na hindi sang-ayon sa kanya. Ito rin ay pagtugon sa positibo o negatibong pamamaraan. At ito ay nahawig sa bashing. Pero, ang bashing, it is an informal manner kung saan ito naman ay nagpapahayag ng mga panlalait na mga salita. Katulad na lamang ng pambabatikos ng taong ito sa kanyang kapwa base sa kanyang kilos, sa kanyang pisikal na anyo, o maging sa kanyang mga naganap na issue sa kanyang buhay. Ilan sa mga halimbawa ng criticism scenarios ay yung pambabatikos ng mga tao sa politiko kapag ka ito ay nabalita ang nangungurakot o nagnanakaw ng pera o kaba ng bayan. Doon nababatikos yung isang politiko. Yung prime water issue sa San Jose del Monte, kilala naman natin kung sino yung may-ari nun. Nababatikos din yung prime water dahil sa serbisyo nito o yung sa poor service. Yung mga opinion na hindi align sa perspektibo ng ibang tao. Mga mali o naggawang hindi sinasadya ng isang tao o yung mga unintentional na kanyang ipinakita through content videos sa Facebook o sa YouTube, maging sa TikTok. Mga gawi at kilos, mga pananamit, pananalita, pagkilos, at ito ay kadalasang na-experience ng mga tao na miyembro ng ibang community. Ayon kay Nagaroha 2022, research shows that criticism takes a toll on the recipient, causing anger, anxiety, depression, low self-esteem, avoidance, poor performance, and self-harm.
The critic, however, is unaware of the damage and feels that it is the best form of help. May mga tao na kapag sila ay nakikriticize, merong iba sa kanila na nagagalit o di kaya naman ay pinanghihinaan ng loob, na de-depress, nasasaktan, na yayamot sa sarili. Kaya ang nagiging tendency, instead na matanggap nila ito ng positibo, may mga tao na tinatanggap ito as a negative form. Kaya nalulungkot sila, dinadamdam. Pero hindi nila alam na ito pala ay magiging way o magiging tulong para maisaayos yung kanilang buhay. Pero, bakit nga ba may mga tao na hindi matanggap yung kritisismo at bakit meron naman na kayang-kaya naman itong tanggapin? Dahil meron tayong dalawang uri ng kritisismo. Una ay ang constructive criticism. Ang mga katangian nito ay compassionate and helpful, suggestions for improvement, specific, clear, detailed, and actionable, focuses on the work, and creates motivation, excitement, and energy. Kapag sinabi natin constructive criticism, ito ay tumutukoy sa pagpapahayag ng ating mga saloobin o mga pambabatikos sa paraang positibo, mahinahon, kalmado, at profesional. Kapag tayo ay nakikriticize in a constructive way, meron tayong malasakit sa kapwa na kaya natin ito ginagawa para mabago yung kanyang buhay o kanyang mga ginagawa. Nagsasuggest tayo ng mga improvement o mga pagbabago. Malinaw yung ating sinasabi, detalyado, sinasabi natin kung ano yung mga pwedeng gawin para siya ay maitama sa ganitong aspeto. At syempre, hindi natin siya pinipersonal, hindi natin siya kinikriticize yung kanya sarili mismo, kundi yung kanyang pinaggagawa o yung kanyang mga nagawa. And nagkikreate ito ng motivation. Minomotivate natin yung taong ito. Hindi natin siya kinikriticize o pinagsasabihan para saktan yung damdamin ng tao, kundi ko-construct tayo ng criticism para maituwid yung kanyang mga nagawang pagkakamali. At ginagawa natin ito in a positive way. Kinakausap natin siya ng mahinahon, ng maayos, at syempre may professionalism. Ano naman yung pangalawa? Destructive criticism. Harmful and insulting, no suggestions for improvement, vague and non-specific, feels like a personal attack, and it creates fatigue defensiveness. Ito naman ay patungkol sa pagpapahayag in a negative way. Parang pinagsasabihan mo na siya ng hindi maganda. Hindi mo na sinasabi, putak ka na ng putak, pinupuna mo na kagad. Hindi mo tinama yung tao. Hindi mo in-specify kung ano yung mga naging pagkakamali niya. Basta mo na siya pinagsalita ng hindi maganda, kinriticize mo na kaagad ng negatibo. Pinersonal mo na siya. Kaya ang nangyayari, pinanghihinaan ng loob yung kapwa mo. Instead na itama mo siya o i-guide mo siya sa kung ano yung dapat niyang gawin. Palagi mo na lang siya nilalabanan kasi mali yung kanyang ginagawa o may nakikita kang pangit sa kanya na hindi mo kayang kausapin sa maayos na pamamaraan. Diba? Pinagsasalita mo ng hindi maganda, kinikriticize mo yung taong ito na nagiging tendency para bumaba yung kanyang confidence, mawalan ng tiwala sa sarili. May mga ganyan tao na kinikriticize yung tao in a destructive way. Lalo't ako nakaranas niyan, isa ko sa nakaranas niyan. Dumating na sa point na niyuyurakan na o binababa na yung dignity and yung reputation ko. Diba? At alam kong marami sa atin nakaranas niyan. At masakit kapag kinikriticize ka in a destructive way. Maraming nasasaktan, maraming naapektuhan, maraming bumababa yung dignity and reputation, yung confidence ng mga tao. Hindi nila pinag-iisipang mabuti kung ano yung sasabihin nila. Na hindi nila alam kung ano yung mangyayari. Masyado mo nang personal yung taong ito, pwede mo naman tulungan, pwede mo namang itama, pero bakit mo kailangan pagsalita ng hindi maganda o i-criticize siya? Huwag mo siyang pagsalita ng hindi maganda. Huwag mo siyang i-criticize sa paraan na masasaktan yung taong yan. Dahil kapag ka na-unmotivate yan, baka mawalan pa yan ng pag-asa sa buhay niya dahil sa'yo. Nagagalit ka ba? Hindi po ako nagagalit. Sinasabi ko lang kung ano yung totoo dahil naranasan ko at naranasan po ng isa sa inyo. Naranasan po ng bawat isa na ma-criticize at merong itong great effect o malaking epekto sa mga taong nakikriticize. Nakakababa ng self-esteem, nakakababa ng pagkatao. Kaya pag-isipan ninyo mabuti kung ano yung sasabihin ninyo, kung paano nyo ikikriticize yung tao.
para hindi nasasaktan. Hindi ako nagagalit, sinasabi ko lang kung ano yung totoo. Dahil alam kong marami po sa atin na nakaranas niyan. Pasensya na kung medyo natataas. So ngayon ay, dahil napag-usapan nga natin yung iba't ibang uri ng criticism, meron tayong mga tips kung paano natin tatanggapin yung kritisismo in a positive way. Number 1 is, be strong. Sabi sa Hebreo 12:11, habang tayo itinutuwid, hindi tayo natutuwa, kundi naghihinagpis. Ngunit pagkaraan niyon, lalasap tayo ng kapayapaang bunga ng matuwid na pamumuhay. Kung tayo ay kinikriticize ng isang tao para ituwid naman yung buhay natin, magpatuwid na tayo. Pero, magpakatatag din tayo. Although, hindi talaga natin maiiwasan na tayo ay maiyak o masaktan dahil tayo ay itinutuwid o kinikriticize in a positive way. Pero tanggapin natin yun ng buong puso dahil para rin naman yun sa atin. Okay lang na masaktan, okay lang na maiyak, pero gawin mo motivation and inspiration yun para ikaw ay magpatuloy. Para maging maganda yung buhay mo, maging maganda yung future mo. Gusto lang nila kasi na maituwid ka, kaya ginagawa nila yon para sa'yo. Number 2, pay attention. Sabi sa Kawikaan 15:31, ang marunong makinig sa paalaala ay mayroong unawa at mabuting pasya. Kailangan tayong makinig mabuti sa kung ano yung sasabihin sa atin ng tao kapag may nakitang pagkakamali sa atin para sa ating ikaayos, para hindi na tayo magkamali sa bandang huli. Basta pag may nakitang mali sa'yo, pakinggan mo lang yung taong ito. Makinig ka lang kasi concern yan sa'yo, kaya niya yun ginagawa. Makinig tayo sa mga taong nangkikriticize sa atin na merong concern, yung mga concern criticizers, dahil nais nila na maituwid at maisaayos yung ating buhay. Kapag tayo ay nakinig, ibig sabihin, malaki yung ating pangunawa. At habang nakikinig tayo, unti-unti natin naiintindihan kung ano yung sinasabi nila para tayo ay maging maayos. At maituwid yung sarili natin. And lastly, number 3, apply what you've listened. Sabi sa Kawikaan 19:20, dinggin mo at sundin ang payo sa iyo at pagdating ng araw, mapapakinabangan mo. Hindi mo lang pakikinggan o hindi ka lang makikinig. Pasok dito, labas doon. Hindi. Kailangan, kung talagang tunay nating pinakinggan yung mga sinabi nilang criticism sa atin, yung mga payo o ano paman, dapat ito ay isinasapuso natin o isinasabuhay. Dahil naniniwala tayo na ang pakikinig ay dapat mayroong pagsunod. At ito ay mapapakinabangan din natin pagdating ng araw. Kapag tayo ay nakinig at isinabuhay natin yung mga positive criticism na ipinayag sa atin ng mga tao, sino makikinabang nun? Diba tayo rin? Bilang challenge, gusto ko pong ibigay sa inyo o i-share sa inyo itong verse na to sa Kawikaan 27:17. Bakal ang nagpapatalim sa kapwa bakal at isip ang nagpapatalas sa kapwa isipan. Katulad ng lapis, hindi ka mapapakinabangan kung hindi ka magpapatasa. Ibig sabihin nun, kailangan nating makinig sa mga taong nagbibigay sa atin ng positive criticism o kahit negative. Kasi kung hindi tayo magpapatasa o kung hindi tayo makikinig sa kanila, na alam mo sa sarili mo na ito yung magiging way para maisayos yung buhay mo, kailangan mong pakinggan. Kailangan nating makinig at i-absorb ito sa puso natin at isipan. Gawin nating motivation and inspiration yung mga sinasabi nila para sa ikabubuti ng ating buhay, para sa ikabubuti ng ating sarili. And lastly, sabi sa Proverbs 28:23, if you correct someone with constructive criticism, in the end, he will appreciate it more than flattery. Ibig sabihin, kapag tinatama mo yung isang tao in a constructive criticism, ano nga ba yung katangian ng constructive criticism? Compassionate, helpful, specific, actionable, detailed. May malasakit ka sa taong iyon. Kapag itinama mo siya sa kanyang mga naging pagkakamali in a constructive manner, in a positive way, pasasalamatan ka pa niyan. At ma-appreciate niya yung bawat salita na binigkas mo para sa kanya. Nagkaroon ako ng experience na kinausap ako ng isang professional na tao
meron siya nakitang hindi maganda sa akin. Pero, dahil siya ay kalmado, mahinahon, at talagang professional, mayroong professionalism sa bawat salita na nilabas sa bibig niya, talagang ito ay nagkaroon ng impact sa buhay ko. Kaya ito yung nagiging motivation and inspiration ko para magpatuloy at maitama, maituwid kung ano man yung mga nagawa kong pagkakamali. Dahil naniniwala naman tayo sa second chance, di ba? Ang takeaways lang naman kasi natin dito is, kung magkikriticize ka na lang din ng isang tao, be professional. Alam niyo naman kung ano yung katangian ng isang professional na tao. Kalmado, maayos, mahinahon, at higit sa lahat, may professionalism. Kaya nga professional eh. So, mag-ingat sa mga pambabatikos o pagkikriticize dahil ito ay mayroong malaking epekto o great impact. Kung hindi ka lang din magpapaka-professional sa pagkikriticize ng someone or something, kasi nga panay ka puna, panay ka pambabatikos, puro ka negative criticism, mas maigi na lang na manahimik ka na lang sa bahay at magsaing. Nakatulong ka pa sa parents mo, di ba? Yun lang naman ang ating pag-uusapan ngayon. Maraming salamat po sa inyong pagkikinig. I hope na meron po kayong natutunan at na-realize sa mga bagay-bagay, lalo tigit sa ating po na pag-aralan. I encourage you to follow and subscribe Charles Studios dito po sa ating Facebook page, YouTube channel at TikTok account. Hanggang sa susunod po nating episode sa ating pong segment na Bible Speaks dito sa Charles Studios. Patuloy po kayong pagpalain at ingatan ng ating Diyos na dakila. So, instead na pagsabihan natin ng hindi maganda o kutsain natin o hatulan yung taong ito, kaawaan natin sila. Kasi hindi po natin alam kung ano yung kanilang nararanasan, kung ano yung kanilang tunay na buhay, kung bakit po nila nagawa yun, kung bakit sila nagkaganon, bakit ganun yung kanilang hitsura o yung kanilang pagkatao. Sino ba tayo para manghusga ng iba? Bakit natin hahatulan yung ating mga kapatid o hahamakin yung ating kapwa? Gayong sa huling araw naman pala, huhusgan din tayo base sa ating mga pinaggagawa sa buhay. Linisin mo muna yung sarili mo, tanggalin mo muna yung anumang dumi na nasa iyong puso, saka ka namang husgan ng kapwa mo.